Ang My Hero Academia Chapter 400 na nailabas ngayon ay naihayag na hindi lamang ang laban sa pagitan ni All Might at All For One ay napahaba ng paglitaw ng isang karakter, pero ang dahilan sa likod ng hindi inaasahang visibility ni Hagakure ay naihayag din. Sa nakaraang chapter, nagawang maiwasan ni All Might ang nakakamatay na atake ni All For One na nagdulot para matamaan ni Hercules ang villain gamit ang isang malakas na laser. Sa parking lot, nagawang ma-wipe out ni Kuneda ang bawat hero, pero sa desperadong sandali pinakawala ni Aoyama ang kanyang huling naval laser. Sa hindi inaasahang sandali si Hagakure ay lumitaw at inilihis ang laser patungo kay Kunida na nagdulot sa pagkatalo ng villain. Ayon sa spoiler na nailabas, ang chapter ay nagsimula sa parking lot kung saan si Kunida ay na-knock out. Parehong sina Aoyama at Hagakure ay napansin na siya ay visible, at dahil siya ay nasa kanyang hero costume, siya ay hubot-hubad. Dahil dito si Hagakure ay tumakbo patungo sa likod ng halaman at naalala niya na ang kanyang mukha ay naging visible noong hinarap niya si Aoyama noong nalaman nilang siya ang traidor. Napagtanto ni Hagakure na ang kanyang quirk ay kumikislap kung siya ay may mataas na adrenaline, at ang panganib sa battlefield ang marahil nag-trigger ng buong malfunction nito. Siya din ay nag-aalala kay Aoyama dahil ginamit niya ang kanyang naval laser sa ganitong saklaw, pero hiningi ni Aoyama kay Hagakure na mag-focus siya sa pagsunog sa mga ugat ng halaman na tumutubo mula sa katawan ng mga heroes sa pamamagitan ng pag-reflect niya ng kanyang laser. Hindi porket si Kuneda ay nawala ng malay hindi garantiya ang pagkawala ng kanyang quirk. Nangako si Aoyama na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya ngayon, dahil marahil ito ang kanyang huling araw bilang mag-aaral ng UA, kahit na ang Rose Can ay ipinapakita na siya ay nasa malubhang kalagayan. Pagkatapos ang eksena ay napunta sa laban nina All For One at All Might. Ang plano na gamitin ang malaking laser ay inspirado sa laban ni Star and Stripe kay Shigaraki. Ito ay naihayag na bagaman na si All For One ay sinubukang iwasan ito, sinigurado ni All Might na panatilihin si All For One sa lugar gamit ang replication ng earphone jack habang siya mismo ay ginamit ang tentacle at ang kanyang thruster para lumayo mula sa lugar ng pagsabog. Pagkatapos nagawa niyang maprotektahan ang kanyang sarili gamit ang Invincible Girl Reflection Shield, at mabawasan ang pinsala ng nakaraang atake ni All For One gamit ang Tailman, gayunpaman ang babang bahagi ng katawan ni All Might ay may malubhang pinsala, at pasaring niyang sinabi kay All For One na hindi niya inatake ang kanyang mukha dahil gusto niyang makita ang kanyang nemesis na namimilipit sa sakit. Samantala sinubukan ni All For One na palayain ang kanyang sarili, pero patuloy na hindi makaalis dahil sa armor morphang ng Kriti at Grape Juice. Ang armor ni All Might ay malapit ng masira, pero ang retiradong hero ay patuloy na tumatawa. Pagkatapos ang spoiler ay napunta sa ibang bansa kung saan isang bata ang nanunood sa laban ng live. Sa kabila ng hindi pag-alam sa pangalan ng hero o may pakialam sa Japan, nagsimula niyang i-cheer si All Might. Balik sa battlefield, sa wakas si Hercules ay sumabog, kaya ang laser ay nawala at si All For One ay nakatakas na mas lalo pang bumata. Siya ngayon ay parang isang bata na may liwanag na lumalabas sa kanyang katawan, parehong-pareho sa kung paano ang unang tao na nakadevelop ng quirk. Isang bagay na maihahambing sa kamay ang nagsimulang lumabas sa likod ng batang All For One noong ang kanyang katawan ay hindi makagalaw, at dito kung saan naihayag na si Stain ay lumitaw na may glider, nagawa niyang madilaan ang dugo ni All For One mula sa isang debris habang chini-cheer si All Might at sinasabing ang dugo ng lahat ay parehong pula. Katapusan ng chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood.